Pakinggan po natin yung mga sinasabi niya at bigyan po natin ng sagot o reaksyon. Grabe naman ito. Bakit sabay-sabay itong mga politiko na pinaparesign si VP Inday Sara? Anyari sa inyo? Join forces? Ito pa, Manila Representative Joel Chua urged Vice President Sara Duterte to show some decency and resign as Secretary of the Department of Education. Ay grabe! Bakit ang dami kong nababasa ng mga politiko na pinaparesign si VP Inday Sara? Ang kapal naman ng mukha nyo. Ha? Sobrang kapal naman ng mukha nyo. Pinutol ko na po yung video niya kasi masyado pong mahaba at para din mapaigsi natin tong reaction video natin. Bali, ang point lang naman niya doon is na-trigger siya, nagagalit siya doon sa mga politicians na nananawagan ng pagre-resign ni VP Sara sa DepEd. Kung gusto niyo mapanood yung video niya, pwede niyo tignan sa kanyang platform, no, yung kabuuan. Pero yun naman po yung pinakapunto niya. Galit siya doon sa mga politicians na gustong mag-resign si VP Sara sa DepEd. So, kitang-kitang na-trigger siya at may mga sinabi siya na makapalang muka at kung ano-ano pa, no? Ito lamang po yung reaction natin sa mga sinabi niya dito sa DDS na ito. Napaka-double standard niya, no? Kasi may mga tao din at may mga politicians din na nananawagan na mag-resign ang Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan, umattend ang pangalawang Pangulo dun sa rally kung saan may nananawagan nga po ng pagre-resign ni Pangulong Marcos Jr. And allegedly, tumawa ang Vice President nung may tumawag na bangag kay President Bongbong Marcos. At ito yung reason ng mga politicians na binabarda nito ni Kuya, no? Yung mga binabarda nito ni Kuya ng mga politicians na nanawagan ng pagre-resign ni VP Sara sa DepEd, ang reason nila is dahil nga si VP Sara ay uma-attend sa mga rally or umattend sa rally kung saan nananawagan ng resignation ng Pangulong Bongbong Marcos. So, tama ba yun? Maganda bang tignan yun? Yun ang reason ng mga politicians na kinagagalitan niya. Ang pangit naman talaga kasing tignan at napaka-unbecoming na ikaw, yung pangalawang Pangulo, pinagkakatiwalaan ka ng Pangulo pag aalis siya ng bansa, iniiwan niya sa'yo, ikaw ang OIC. Tapos, habang wala ang Pangulo, makikita na uma-attend ka. Tama ba ako? Ang pagkakaalala ko kasi, wala ang Pangulo nung umattend ang pangalawang Pangulo sa rally, no? Kung saan nananawagan nga, or may nananawagan ng pagre-resign ng Pangulo. Maganda bang tignan yun? Tama ba yun? So, yun po ang reason ng mga politicians na nananawagan ng pagre-resign ni VP Sara. Na binabarda naman ito ni Kuya. No? Nagalit siya. Ito, nagalit dahil sa panawagang iyon. And to be honest, hindi lang mga politicians na nananawagan. Pati mga tao at maraming tao na nakikita ko sa social media, maraming tao na ang nagsasabi na hindi magandang tignan na ang isang miyembro ng gabinete ng Pangulo ay makikita mo sa isang rally na may nananawagan ng pagre-resign ng Pangulo. So kayo mga kababayan, kayo na po ang humusga. Tama ba yon? At saka napaka-double standard nito ni Kuya. Kasi nga, ang dami din namang politicians na nananawagan, no? Na patalsikin ang Pangulong Marcos Jr. Kahit kailan hindi ko siya nakakitaan ng pag-call out sa mga politicians na yon. Mas matindi yun. Kasi yung iba nananawagan pa ng kudita. Yung iba, ini-encourage pa ang military, ang men in uniform, na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo. Tama ba yun? Tama ba yun? Tama ba yun, Mr. Real Talker, Mr. Lodge Chinito, Mr. DDS? Tama ba yun? Na yung pangalawang Pangulo makikita mo sa isang rally kung saan may nananawagan, hindi katanggap-tanggap yon at hindi magandang tignan yon. Dahil kapag nagtagumpay yung panawagan na mapatalsik or umalis ang Pangulo sa posisyon, ang papalit yung pangalawang Pangulo. Tapos makikita yung pangalawang Pangulo na naandun sa rallying iyon na may ganung panawagan, considering na miyembro siya ng gabinete ng Pangulo. So, yun po yung reason ng mga politicians na yon. At kahit kailan hindi ko siya nakakitaan, ito po, hindi ko po yan nakakitaan na binatikos niya yung mga dating politicians at politician na nananawagan ng pagpapatalsik sa Pangulong Marcos Jr. Kayo na ang nagiging reason kung bakit tayo watak-watak ngayon. Alam niyo pa yung matindi, dating Pangulong PRRD, nananawagan, no, na ihiwalay ang Mindanao or maging independent ang Mindanao. Tama ba yun? Dati kang Pangulo, yan ang gusto mong mangyari sa bansang pinamunuan mo. Di ba maling-mali, mga kababayan? Lodge Chinito, Mr. Real Talker, kailan mo babatikusin yung mga dating politician at mga kasalukuyang politician na nananawagan ng resignation ng presidente?
Eh yung mga politician na binatikos mo, ang panawagan lang nila, mag-resign ang pangalawang pangulo sa DepEd. Kasi nga, miyembro siya ng gabinete ng pangulo, tapos makikita siya sa mga rally na pinagre-resign ang pangulo. Timbangin mo naman, isipin mong mabuti. Tapos ganyan ka na, nanggagaliiti ka sa galit, trigger na trigger ka. As if dehado kayo, or kayo yung kinakawawa dito. O ito, sabi dito ni Professor J. Batumbakal, Duterte openly seeks China's support and intervention to overthrow Marcos and sponsor his return to power in Bunker's interview with Global Times. Ayan, basahin niyo po yung article na yan ng Manila Times. Ayan po yung title. In-interview po ng Global Times ng mga Chinese reporter si dating Pangulong Duterte at nagkaroon po ng article ng Manila Times patungkol sa interview nyon. Basahin nyo. At ito po nga yung naging reaksyon ni Professor J. Batumbakal. Ang sabi niya, Duterte openly seeks China's support and intervention to overthrow Marcos and sponsor his return to power. Ayan po. Ano, Lods Chinito, ba't ang tahimik mo dyan? Ayan, lantaran na yan. In-encourage ko kayo mga kababayan na basahin nyo yung article na yan na maunawaan nyo kung ano yung sinabi dyan. Nang maunawaan natin kung bakit naging ganun ang tugon o reaksyon ni Professor J. Batumbakal. Si Professor J. Batumbakal ay isang eksperto pagdating sa maritime issues dyan sa West Philippine Sea. So, bakit ang tahimik ng DDS na ito, ng mga DDS patungkol dyan? 'Di ba? Binasa ko po yung article na yan at napailing na lamang po ako na talagang paano uunlad ang bansa natin, paano tayo uusad kung talagang hindi tayo magsasama-sama. Kami nga itong mga kakamping hindi namin sinuportahan si Pangulong Marcos Jr. Pero ayaw namin siyang matanggal dahil ako personally nakikita ko meron tayong momentum na nabibuild. Meron tayong momentum na nabibuild na pabor sa Pilipinas, sa mga Pilipino pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Meron tayong momentum na nabibuild pagdating sa ekonomiya. Sa susunod kong video, i-discuss ko sa inyo kung ano yung momentum na yon na mangyayari. No? Ilang taon from now, I think 10 years from now, may malaking mangyayari sa ekonomiya ng bansa kung ma-maintain natin yung momentum, kung tayo po ay magsasama-sama at magtutulungan. Pero kung merong mga grupo na gusto tayong watak-watak, hati-hati at ang daming issues, problematic, maaaring ma-prevent po yung success na iyon na nakaabang para sa ekonomiya ng bansa natin. I-discuss ko po yan sa susunod kong video. So Mr. Real Talker, bakit ang tahimik mo dun sa mga tao, politiko at mga dating politiko na nananawagan na pag-resignin ang Pangulo ng Pilipinas? Tama ba yun? Yung mga kinagagalitan mo, meron silang reason. Kasi hindi naman talaga magandang tignan na ang pangalawang Pangulo ay umaattend ng rally kung saan may tumatawag ng bangag sa Pangulo, may nananawagan ng kudita, may nananawagan ng resignation ng Pangulo. Ewan ko sa inyo, iba talaga ang takbo ng inyong, iba talaga ang mindset nyo. Pero naniniwala ako, marami pa rin Pilipino ngayon ang pro-Pilipinas, pro-Pilipino, na mas gugustuhin na sama-sama tayo para po tayo magtagumpay bilang isang bansa. Eto, tignan nyo itong mga naging statement ng dating Pangulong Duterte at ng Pangulong Marcos. Sabi ng dating Pangulo, di ko kalaban si Bongbong Marcos, pero along the way, magkakalaban talaga kami. Sabi niya yan. Ang naging tugon ng Pangulong Marcos Jr., I don't consider him a political enemy. It takes two to tango. I don't consider him a political enemy. Ayan. Hindi niya daw kinoconsider na kalaban sa politika ang dating Pangulong Duterte. Ayan ang sabi ng Pangulong Marcos Jr. Pero ang sabi ng dating Pangulong Duterte, along the way, magkakalaban talaga kami. Ayun mga kababayan, nakita niyo yung pagkakaiba ng dalawang pahayag. Si dating Pangulong Duterte parang ina-anticipate na magkakabanggaan sila ni Pangulong Marcos Jr. On the other hand, si Pangulong Marcos Jr., hindi niya kinoconsider na kalaban ang dating Pangulong Duterte. Minsan, hindi ko nga alam kung ano ba to si President Marcos Jr. Parang wala na sa lugar yung kabaitan niya. Ano ba, ginugurgur ka na, gusto ka nang patalsikin, at kung ano-ano ng masasakit na salita ang ginawa sa'yo, at alam niyo naman, di ba? Nakikita niyo naman yung ginagawa ng mga vloggers, yung pambabasto sa kanya at sa First Lady. Tapos ganyan pa rin yung pahayag mo na parang hindi ka man lang magsalita ng alam mo yun, na parang magpakita ka naman ng galit na hindi naman tama na yung ginagawa nyo sa akin. Parang ganun, di ba? Makikita mo yung mga statement niya. Hindi natin papayagan ng ICC na makapasok dito. Wala silang jurisdiction dito.
Pabor pa. Pabor pa dun sa mga tao na nagpapakita ng intensyon na mapatalsik siya. 'Di ba? So parang minsan ano ba? Parang 'di ba, mabuti pa nga yung First Lady kahit papaano nagsasalita, no? Grabe yung pababastos na nare-receive niya mula sa mga vloggers ng kabila. Kahit papaano nagsasalita siya. Pero ang Pangulong Marcos, ginugurgur na siya. Sa katunayan, pinoprotektahan pa niya ang Vice President. Nakita niyo yung pahayag niya patungkol dun sa pagiging tahimik ni VP Sara sa issue ng West Philippine Sea. Di ba nga, yung mga tao na nanawagan na magbigay ng komento ang pangalawang Pangulo patungkol sa West Philippine Sea. Kasi nga, pangalawang Pangulo siya. And if I'm not mistaken, miyembro siya ng National Security dahil part siya ng NTF-ELCAC. Tapos, reservist pa siya. Pero wala siyang statement, no? So, yung mga tao, kinakalampag siya. Anong naging pahayag ng Pangulong Marcos? Hindi trabaho ng pangalawang Pangulo, ang ganto, ganyan. So, in a way, pinoprotektahan pa niya, pinagtanggol pa niya ang pangalawang Pangulo na nakikita na umaattend sa rally, na nananawagan na mapatalsik siya, ang Pangulo. 'Di ba? So, bakit naman ganoon, Pangulong Marcos? Baka naman gusto mo na medyo pumitik ka ng kaunti at ipahiwatig mo sa kanila na hindi mo gusto yung ginagawa nila at mga sinasabi nila sa'yo. Pero ewan ko kung anong strategy mo, anong diskarte mo. Siguro hindi namin alam, pero hindi rin tama yung sobrang bait or yung deadma lamang sa mga panggugurgur, no? So mga kababayan, ito po si Kuya. Kuya, wala ka sa lugar dahil hindi ka namin nakaringgan ng pagbati ko sa mga politiko at dating politiko na gustong patalsikin ang Pangulong Marcos Jr. So kayo mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Anong opinion nyo sa mga binahagi ko sa inyo at sa mga sinabi niya at sa mga nangyayari sa ating kasalukuyang lipunan? I-comment nyo lamang po sa baba. At huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.